Hoy, waiter. Ginoong Sterling, ano ang problema? Isang piging ng lobster na nagkakahalaga ng $1,800 at ganito mo ihahain? Imposible iyon. Jason, sumabog ang mga sprinklers. Tumakbo ang lahat ng mga customer, mga araw bago nito. Leo, ayusin mo ang VIP room para sa akin. Magdadala ako ng mga kaibigan para kumain. Jason, nakabook na ang VIP room. Nagbayad na sila ng deposito. Sabihin mo sa kanila na lumipat ng mesa. Hindi pwede yon, ang mga bisitang yon. Nagbook sila 1 linggo bago. Nagbayad na sila ng deposito. Hindi natin basta-basta mapapalitan sila, Jason. Kailangan mo pang magmakaawas sa front desk para lang makakain? Hindi ba ito pag-aari ng tatay mo? Leo, alam mo ba kung kanino ang gusaling ito? Alam ko, pero sa ngayon si Ethan ang namamahala. Ethan, Akala ni Ethan siya talaga ang boss dito, di ba? tingnan mo, puno ang mga mesa hanggang umaga. Salamat sa gusali kung kanino, ha? Jason, hindi namin maaaring ibunyag ang impormasyon ng mga bisita. Kaya pala ayaw mong ayusin para sa akin. Gusali ito ng sarili kong pamilya. Kailangan ko pa ng permiso para kumain dito? Tayo na. Jason, tumigil ka diyan. May nakaukupa na ng VIP room ngayong gabi. Narinig mo ako. Jason, noong huling pista ng gitnang taglagas, ang pamilya ng tiyo mo na 6 na tao sa VIP room, ang piging ng lobster na $1,800 ay hindi pa binabayaran. Noong holiday ng May Day, dinala mo ang mga kaklase at umupo sa 2 mesa sa pangunahing bulwagan. Nang umalis ka na may dalang 2 bote ng dekalidad na whiskey at hindi mo na binalik. Noong nakaraang buwan, nagdala ka ng mga tao para mag-video sa VIP room. Natapon ang pulang alak sa mantel, ang pinasadya na burdang mantel, paglilinis at muling pagpapasadya, umabot sa ₱700. Ang bill na ito ay hindi pa bayad. Kung gusto mong kumain ngayong gabi, walang problema, pero kailangan mo munang bayaran ang mga bill na ito. Bibigyan kita ng 20% diskwento. Pagkatapos, pumunta ka sa Foodie Hub at mag-order at mag-book ka sa sarili mo. Banyaga ka, pero sobra mong naaalala ang mga utang na iyon, ha? Ginagawa ko ito dahil sa respeto kay Ginoong Vance. Kaya, pinayagan kitang mag-utang hanggang ngayon. Sino bang may gusto sa lugar mo? Ang tatay ni Ethan ang may-ari, alam mo ba? Alam ko. Pero ang ilang utang ay hindi pwedeng manatiling hindi bayad magpakailanman. Dito po sa daan. Ang malaking mesa ay nakaset na. Mga sariwang buhay na lobster, ihahanda ngayon din. At libreng 1 dosenang beer mula sa tindahan. Kung gusto ninyo ng anumang lokal na espesyalidad, sabihin lang ninyo at kukunin namin para subukan ninyo. Salamat, ang galing ninyo. Ethan, puno na naman ngayon. Ginoong Vance, Iba talaga ang peak season. Ang front desk ay hindi tumigil sa pagtakbo. Ethan, sinabi lang sa akin ni Jason, yung VIP room mo, ang set meal ay nagkakahalaga ng $1,800. Ginoong Vance, ang buong restaurant ay mayroon lang nito. 38 mesa, kasama ang VIP room na yon. Nagpapaikot kami ng mesa araw-araw tuwing peak season. Ang buwanang kita ay halos $200,000. Iyon ang sinabi ko. Sinabi ko sa iyo na maganda ang lugar na ito sa pasukan ng pamilihang gabi. Nakikita ito ng mga turista pagpasok pa lang. Ginoong Vance, ano po ang pakay ninyo ngayon? Sa totoo lang, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Ang ating kontrata sa pag-upa ay mag-expire sa katapusan ng buwan. Tama ba? Oo, tama. Tungkol sa bahay na ito, hindi ko na ito uupahan. Kukunin ko ito at ako na mismo ang magpapatakbo. Ginoong Vance, noon walang may gusto ng bahay na ito. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin. Ethan, sige, mag-renovate ka. Kapag natapos ang kontrata, ipapaupa ko pa rin ito sa iyo. Iyon ang sinabi mo, pero ang kontrata ay nakasulat na itim at puti. Talagang ang nag-expire na. Sige, tumigil ka na sa pakikipagtalo sa kanya. Si Jason ay tambay lang sa bahay. Sa ganyang kalaking bahay, pagawain natin siya ng tunay na trabaho. Tama. Simula nang graduate si Jason, wala pa siyang tunay na trabaho. Bilang kanyang tatay, kailangan kong magplano para sa kanya. Sa loob ng 5 taon, binago ko ang mga tubo, inayos ko ang ventilasyon, at ako mismo nag-customize ng holding system, ang platform account, ang reputasyon ng mga loyal na customer, at bawat magandang review, nakuha ko sila sa bawat mesa. At ang renta, unang taon ay ₱60,000.
At ayon sa kontrata, tumataas ito ng 10% bawat taon. Nagkulang ba ako kahit isang piso sa iyo? Renta ay renta, pero ang bahay ay bahay ko pa rin. Ethan, huwag mong isipin na importante ka. Kung wala ang bahay namin sa pasukan ng night market, nasa ganoong kalakihan ba ang iyong lobster restaurant ngayon? Tama na. Isang taga-ibang lugar, talagang umaasta na parang taga rito. Sige, tumigil ka na sa katigasan ng ulo. Maghiwalay tayo ng maayos. Huwag mong gawing pangit. Ethan, kumita ka naman ng malaki sa 5 taon. Makinig ka sa payo ko, bumalik ka sa probinsya mo, at magtayo ng tindahan ng pagkain agad. Maghanap ka ng asawa, at mamuhay ng payapa. Hindi ba maganda iyon? Sige, naiintindihan ko. Mabuti, naintindihan mo. Mahal, tara na. Limang taon na ang nakalipas, maganda ang lokasyon, pero luma ang mga tubo, at tuwing nagluluto ang kusina, napupuno ng usok ang buong lugar. Ang mga buhay na hipon sa tangke ay namamatay sa loob ng kalahating araw, at walang silbi ang pagpapalit ng mga tubo, at ang problema ay ang bentilasyon at sirkulasyon ng tubig ng buong gusali. Kaya nagpakatigas ako at pinagawa ko kay Frank itong custom sistema ng pag-iimbak na may sirkulasyon at sistema ng bentilasyon ng sariwang hangin. Sa wakas, natanggal ng tuluyan ang amoy ng isda at usok, ang kalan, mga pinggan, menu, ilaw, ako mismo pumili ng lahat. Nakikita lang nila ang VIP room, isang mesa na 1,800 piso, pero hindi nila nakikita kung paano ko pinanatili ang mga customer sa loob ng 5 taon. Kung gusto nilang bawiin ang bahay, sige. Pero dadalhin ko ang pinakamahalagang bagay. Ethan, tumatawag ka ng ganito kagabi. May problema ba? Frank, ibinabalik na ng landlord ang lugar. Kukunin nila ang tindahan mo. Alam ba nila na ikaw ang nag-setup ng sistemang ito? Hindi nila alam. Ang buong unit ay pwedeng i-disassemble. Pero hindi sa kung ano-anong paraan. Una, kumuha ka ng litrato bago mo ito i-disassemble. Pagkatapos i-disassemble, i-seal ang mga koneksyon ng tubo. Tapusin ang turnover. Itago ang lahat ng resibo. Alam ko. Ethan, paalala ko lang. Kapag na-disassemble na ang sistemang ito, hihinto ang sirkulasyon ng buhay na hipon at mawawala ang exhaust ng usok. Ito ang pinakamahalaga. Ang balbula ng pabalik na daloy na naghihiwalay sa tubong pang-apoy at tubong paagusan ay masisira rin. Sa sandaling buksan nila ang mga kalan. Kapag tumaas ang temperatura, matrigger ang sprinkler head. At ang unang lalabas ay tubig na galing sa imburnal. Siguradong sisisihin ka nila. Ido-dokumento ko ang lahat at i-disassemble ko ito ayon sa tamang proseso. Kukunin ko ang akin. Pwede akong magdala ng team. Pero kailangan mo munang humanap ng bagong lugar. Bakit naman? Hindi mo pwedeng basta-basta tanggalin ang sistemang ito. At iwan lang, kahit saan. Sa paglipas ng panahon, magkakaroon ng problema ang mga dugtungan at tubo. Kung i-disassemble mo, kailangan mong ikabit agad sa bagong lugar. Nakuha ko. Tatay, tingnan mo ang VIP room. Ang VIP set meal ay 1,800 piso at 38 mesa sa main hall. Sa peak season, araw-araw ang turnover ng mesa. Madaling lumampas ng 200,000 piso kada buwan. Kaya naman si Ethan, marami yatang kinita nitong mga nakaraang taon. Yan ang sinasabi ko. Yumayaman siya gamit ang ari-arian ng pamilya natin. May gastos ang pagpapatakbo ng tindahan. Anong gastos? Ang ari-arian ay atin. Nandoon pa rin lahat ng kagamitan sa kusina. Kapag umalis siya, papalitan lang natin ang karatula. Kumuha ng ilang influencer. Mag-video shoots? At okay na. Simula ngayon. Kapag dumating ang mga kamag-anak natin, hindi na natin kailangang tiisin ang ugali ng dayo na iyon. Eksakto. Gagawin ko na lang ang influencer na bagay. Mantika, maraming rekado. Ihagis lang ang mga rekado. Magiging masarap. TSK, si Ethan, ay napakatigas ng ulo. Ayaw niyang bumili ng mumurahin. Gusto niya ang mahal na hipon. Kapag ako na ang pumalit sa tindahan, bababa ang gastos. Tataas ang kita. Sigurado ka bang walang problema? Huwag kang mag-alala, tatay. Kung wala si Ethan, kikita pa rin ang restaurant natin ng lobster. Ethan, maraming problema ang lugar na ito. Masyadong liblib. Hindi makapasok ang mga sasakyan. Tiningnan ko sa loob. Luma na ang mga tubo. Masama rin ang bentilasyon. Lahat ay maaayos. Sino ang magpapatakbo ng ganitong lugar? Walang makakapagpatakbo nito. Sa loob ng 5 taon, hindi lang sistema ang itinayo ko. Walang additives, sariwang buhay na hipon, malinis na sangkap, 5 taon nang bumabalik ang mga customer. Hindi nagsisinungaling ang panlasa. Lumipat sa bagong lugar? Mahahanap pa ba nila tayo? Akala ng mga tao ay masyadong malayo. Pero ang konting layo ay mas murang upa. Ethan, seryoso ka? Tingnan natin bukas. Dalawang taon nang bakante ang lugar na ito
Ang nakaraang dalawang negosyo ay hindi nagtagal. Bakit? Ang isa ay barbecue place. Hindi maganda ang ventilasyon. Nagreklamo ang mga kapitbahay. Ang isa naman ay crawfish place. Kapag naging abala sa peak season, barado ang mga tubo ng kusina. Bumalik ang amoy ng emburnal. Umalis lahat ng mga customer. Kalawangin na ang mga tubo. Pinalitan ko na ng ilang bahagi. Hindi nakatulong. Paano ang ventilasyon? Walang vent shaft sa lumang gusali. Ang nakaraang dalawang lugar ay nag-drill ng sarili nilang butas. Nag-vent sila sa labas. Sa sandaling oras ng kainan, bumalik agad lahat ng usok. Ethan, Ito ay eksaktong gaya ng lumang lugar na pinagkatiwalaan natin noon. Arthur, ang likod na kusina, ang pinakaloob na silid. Maaari ba akong pumasok at tingnan? sige, nag-iimbak ako ng mga kalat doon. Hindi ko inayos. Ang kalan na ito. Dati itong factory cafeteria, industrial gas pipeline. Ang apoy ay talagang malakas. Ang nakaraang dalawang nangungupahan ay akala masyadong malakas. Masyadong mahirap kontrolin. Pinalitan nila ng mas maliit. Itatago ko ang kalan na ito. Ang lahat ng iba ay akala masyadong malakas. Pero gusto mo itago? Oo, ang iba ay akala masyadong malakas. Pero iyon ang punto. Maganda ang kalan. Kailangan lang ng magandang ventilasyon. Arthur, maaari bang i-renovate ang bakuran na ito? Oo. Basta, hindi mo galawin ang main structure. Sige, kung gusto mo. Pwede ba akong mag-park sa pasukan ng eskinita? Bawal mag-park. Pwede ka lang mag-park sa parking lot sa labas ng night market. 3 hanggang 4 na minutong lakad lang. 3 hanggang 4 na minuto ay hindi gaanong malayo. Ang aking lugar ay mas mura kaysa sa mga tindahan sa main street ng night market. 56,000 dolyares ang taon. Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng problema. Kung seryoso ka, isusulat natin ito sa papel. Arthur, mayroon ka bang mga blueprint? Oh, ang lumang plano ay maaaring hindi tumpak. Tatay, bakit gising ka pa? Pinapunta ako ng nanay mo para tingnan kung may nangyayari. Tatay, baka kailangan kong maghanap ng bagong lugar. Hindi na ire-renew ng landlord ang lease. Magkano ang kulang mo? Ang perang pinadala mo sa amin sa mga nakaraang taon, kasama ang naipon namin sa bahay, nandyan lahat, mahigit 100,000 piso. Iyan ay para sa iyong pagre-retiro. Hindi namin kailangan ng nanay mo ng ganoon kalaki. Ang lolo mo dati ay nagpapatakbo rin ng tindahan. Sinustentuhan niya ang pamilya gamit lang ang kalan at kaldero. Huwag mo kaming biguin. Tatay, kung matalo ako ngayon, Kung matalo ka, matalo ka. Basta umuwi kang ligtas. Matulog ka na, huwag kang magpuyat. Sa pagkakataong ito, kukunin ko ang lahat ng sa akin, isa-isa. tatay, tingnan mo ang pader para sa Instagram. Sa mga malalaking ilaw na iyon, lahat ng iyong ishoot ay nagva-viral. Nagpasya na ako. Ang tindahan ay tatawaging Jason's Lobster. Ang ganda pakinggan. Jason's Lobster? Magandang pagpili, napaka-estilo. Gusto kong gawin ang vibe ng influencer na gustong-gusto ng mga kabataan. Isang pader para sa litrato mismo sa entrance. Lahat ng pribadong kuwarto ay gagawing viral na VIP room. Bawat kuwarto ay may sariling tema. Mag-iimbita tayo ng ilang food vlogger para mag-shoot. Sa wala pang isang buwan, ang buong lungsod ay mag-uusap. Huwag kang basta-basta magtatapo ng pera. Tatay, ang pera ay kinikita. Hindi iniipon. Si Ethan ay nagbenta pa ng VIP room sa halagang 1,800 piso. Ginagawa natin ito mismo. Bakit hindi natin maibenta sa parehong presyo? Tatay, hintayin mo lang. Kung wala si Ethan, ang ating lugar ng lobster ay magiging hit pa rin. Alam ko, di ba? Siya ang kumikita ng lahat ng pera. Nanood lang kami. Kapag nawala na siya, papalitan natin ng sign. Magpo-post ang isang influencer tungkol dito at darating pa rin ang mga customer. Napagdesisyonan ko na. Maraming problema ang lugar na ito. Alam ko lahat. Saan natin maaayos ang drainage at ventilation? Ang hindi na mababago ay nasa kontrata na. Kailangang palitan lahat ng tubo sa kusina. Kailangang iayos ang sistema ng exhaust. Maglagay ng exhaust vent sa labas ng pader ng eskinita. Kailangan ko ng tulong mo sa papeles. Sige, isulat mo para iwas gulo sa lahat. Anak, hindi ka tulad ng ibang nangungupahan na nakasalamuha ko. Ang iba laging una, tinatanong ang trapiko ng tao. Ikaw, tubo ang tinanong mo. Pwedeng pagtuunan ang trapiko ng tao, pero kung hindi natin aayusin ang tubo, hindi na babalik ang mga customer pagkatapos ng unang bisita. Ito ang susi. Sabihan mo ko kung may kailangan ka. Pinirmahan mo na, Ethan? Napirmahan na. Mas sira-sira pa ang lugar na ito kaysa sa lumang bahay na inako namin noon.
Wala ring mataas na pag-asa sa lumang bahay. Iwan mo na ang bahay sa kanila. Sisimulan ko ang sarili kong landas. Na-file mo na ba ang relocation request para sa platform ngayon? Hindi pa. Hinihintay ko ang desisyon mo. Gawin mo na ngayon. Kunin mo ang booking info ng mga regular, data ng miyembro, at suriin ang back-end reviews. Yung lumang lugar, dapat ba tayong mag-announcement? Hindi muna. Hintayin hanggang handa na ang bagong lugar. Saka mo ipaalam, isa-isa, sa mga regular. Sige, maintindihan. Itong kalan ang uunahing linisin. Anong ginagawa mo? Anong inililipat mo? Mga bagay na binili ko. Ang freezer na ito ay nasa bahay ko, kaya akin ito. Anong karapatan mo para ilipat ito? Mayroon akong resibo. 3 komersyal na temperature-controlled freezer. Mayroon akong mga tala ng pagbili at warranty para sa bawat isa. Alin ang gusto mong makita? Kinukuha mo ring lahat ng kaldero at kawali? Gusto mong iwan na walang laman ang kusina? Ethan, hindi na kailangan gawin ito napakaaway. Aalis ka naman. Iwan mo ang ilan sa mga kaldero at kawali na ito. Gawin mo para sa akin. Ginoong Vance. 5 taon na akong gumagawa para sa iyo. Kalimutan mo. Hayaan mo siyang kunin ang gusto niya. Hindi naman niya pwedeng kunin ang bahay. Ang isang kaldero ay nagkakahalaga ng $400. Hindi ito galing sa palengke. Paano ang kalan at ang range hood? Bubuwagin mo rin sila? Ang mga tile sa dingding at sahig ang nakapirming kalan. Hindi ko gagalawin ang mga umiiral na tubo. Pero lahat ng maililipat, kukunin ko lahat. Ethan, talagang hindi ka natatalo. Nag-aayos lang ako ng mga accounts sa iyo. Tama na, Jason. Hayaan mo siyang ilipat ito. Kinuha pa niya pati ang mga tornilyo. Talagang tinuring niyang parang bahay niya ito. Inilipat na. Ano ang silbi ng pagsasabi niya? Tingnan natin kung ano ang kulang sa atin. At mabilis na kumuha ng kapalit. Nawala na lahat ng mga wok. 18 wok, wala nang natira. Ano ang problema sa mga wok na ito? Mga custom na bakal na wok, tig 520 piso. 520 para sa isang wok? 3 temperature-controlled freezer. Tig 1,680 piso. Isang set ng prep knives. Isang set ng shrimp knives. Dagdag pa ang custom na knife rack. Ang kabuuan ay 2,400 piso. 18 wok, 9,360 piso. 3 freezer, 5,040 piso. 2 set ng kutsilyo at isang rack, 2,400 piso. At hindi pa kasama ang maliliit na bagay. Cutting board, tray, at seasoning. Hindi ito mga wok. Ito ay pagsunog ng pera sa kalan. Ang pagbili ng lahat ng ito ng bago ay gagastos sa atin ng 20,000 piso. Una, tingnan natin kung ano ang natitira sa atin. Nanay, magpahinga ka. Makikipag-ugnayan ako sa ilang mga dealer ng gamit na segunda mano mamaya. Magtiis muna tayo sa ngayon. Hanggat kaya nating panatilihin ang negosyo. Gagana ba ang segunda mano? Para lang sa pagprito ng hipon. Bakit hindi ito gagana? Ethan, tama ang listahan. 3 freezer, 18 wok, 2 set ng kutsilyo, mga toolkit, lahat ay kumpleto. Ang exhaust system ay tatapusin bukas. Ang mga tauhan ni Frank ay darating ngayong hapon. Ang pamilyang Vance, alam ba nila kung magkano ang halaga ng mga ito? Dapat alam na nila ngayon. Ethan, kumain ka muna. Marami pa tayong lilipatin ngayong hapon. Ito na. Oo, 5 taon nang naka-install. Maayos naman ang pag-aalaga. Malinis pa ang mga konektor at tubo. Kunan ng litrato bago tayo magsimula. Isara ang mga butas pagkatapos. Bilangin ang mga tubo ayon sa tamang paraan. Ano ang inaalis ninyo ngayon? Ang sistema ng pag-iimbak na may sirkulasyon at sistema ng bentilasyon ng sariwang hangin. Tangke lang ng hipon ito, na may exhaust fan.
Nagmamagaling na parang high-tech. Ethan, iwanan na natin to. Tingnan mo, nakakabit ito sa bahay. Mahirap talaga itong tanggalin. Ginoong Vance, kukunin ko ang sistemang ito, kunan ng litrato bago buksan, isara ang mga butas pagkatapos. Iiwanan ko kayo ng kopya ng resibo ng paglilipat. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan? Naka-install ito sa bahay ko kaya akin ito. Mga invoice, kontrata, talaan ng pagpapanatili, lahat nasa pangalan ko. Makina lang yan. Hindi ito basta makina. Ito ay custom na sistema ng pag-iimbak na may sirkulasyon at sistema ng sariwang hangin para sa buong bahay. Custom? Ano naman? Hindi ba ito mabibili ng pera? Lumang gusali ito. Ang mga tubo ng apoy at drainage ay hindi maganda ang disenyo simula pa lang. Mababa ang lupa. Ang sistemang ito lang ang nagpapanatili sa lahat. Magkano kaya ang magpagawa ng bago ngayon? 5 taon na ang nakalipas. Umabot ito ng 100,000 piso. Ngayon, sobrang taas na ng presyo ng materyales at paggawa. Para gawin ulit ng parehong specs, aabot ito ng 200,000 piso minimum. 200,000 piso. Hindi pa kasama diyan ang pagbasag ng pader at pagre-route. Dagdag pa ang pagkalugi dahil sa pagsasara. At hindi naman basta-basta pwedeng install agad. Mga imported na kagamitan aabutin ng 1 taon bago dumating. Nakuha na ang sistema. Sarado na ang mga butas. Hindi mo ako papayagang sindihan lahat ng burner ng sabay? Aalis ka na. At gusto mo pa sirain ang negosyo ko. Hindi magamit ang mga burner, paano magluluto ang kusina? Ang isang mesa sa VIP room ay nagkakahalaga ng 18,000 piso. Nakaupo na lahat ng bisita. Kailangan ko bang lutuin ang bawat putahe isa-isa? Dahan-dahan? Wala na ang sistema, walang ventilasyon, walang pressure. Kung sisindihan lahat ng burner ng sabay, activate ang fire suppression. Binabalaan lang kita. Tama na, Ethan. Gusto mo lang akong pigilan na magbukas, di ba? Si Frank, sinara na lahat. Sarado na. Tara na. Ethan, dayuhan ka. Hindi madaling dalhin lahat ng ito. Paghiwa-hiwalayin ang mga makina at kaldero, tapos pagsamasamahin muli. Kung masira sila sa daan, hindi magiging mahalaga. Sasabihin ko sa iyo, iwan mo sila sa 10% ng presyo. Bibigyan kita ng pera para dito. Oo, Ethan. Kunin mo ang pera at magsimula ng maliit na negosyo sa bahay. Iwasan mo ang gulo. Ako na ang bahala. Salamat. Leo, bumalik ka at kunin ang mga karagdagang materyales para sa aplikasyon ng relokasyon handa na. Si, Ano ang malaking bagay? Buti na lang nawala. Naka-line up na ako ng 3 lumang freezer. Tigsa 1,200. Mas mura kaysa sa kanyang 8,400. Mas mura pa ang mga kaldero. Maraming luma online. $100 at okay ka na. Mga lumang kaldero? Kalawangin ba? Nanay, sunugin mo na lang sa apoy. Mawawala lahat ng kalawang. Gumamit ng mas maraming mantika, mas maraming pampalasa. Sino ang makakaalam kapag nahain na? Tatay, nakuha ko na rin ang timpla. Ang pampalasa ni Ethan, siya mismo gumagawa, di ba? Matagal, maraming trabaho, at mahal. Diretso akong nakipag-ugnayan sa supplier ng pampalasa. Isang lihim na pinaghalong base na gawa sa industrial na pampalasa. Isang balde ay katumbas ng 12 ng libra ng kanyang pampalasa. Biglang bumaba ang gastos. Industrial flavorings? Ligtas ba yun kainin? Nanay, sino ba ang hindi gumagamit ng additives ngayon? Si Ethan, puro walang additives. Pakitang tao lang yan. Gusto ng mga customer ang malakas na lasa. Hindi sila nandito para mag-inspeksyon. Ang maraming pampalasa ay tatakpan nito. Sino ang makakaalam kung buhay na hipon? Tatay, hindi ako makapag-login sa back-end ng platform ng Foodie Hub. Anong ibig mong sabihin na hindi ka makapaglagin? Uy, Ethan! Anong karapatan mong baguhin ang lahat ng data ng backend ng platform? Ang bahay ay amin. Ang platform ay umaasa sa nakarehistrong back-end info. Hindi mahalaga kung kanino ang bahay. Kung gusto mong magbukas ng restaurant, pwede kang magrehistro ng bagong account sa sarili mo. Mga rating, paborito. Hindi mo madadala ang review ng regular na customer. Ethan, talagang wala kang iniiwang puwang para sa bargaining. Ilang mahihirap na platform lang. Pwede pa akong mag-apply para sa isa sa sarili ko.
Ethan, nalaman ni Jason. Malamang malaman niya maaga o huli. Sumunod lang ako sa mga alituntunin ng platform at isinumite ang aking kahilingan sa pag-update ng impormasyon. May backup plan na si Ethan. Saan siya hahanapin ng mga customer ngayon? Nakaayos na lahat. Paano ang tindahan natin? Pagdating ng lisensya, makakapagrehistro rin tayo ng bagong account. Bukod doon, ang pagpapatakbo ng restaurant ngayon ay hindi na umaasa sa mga lousy platform na iyan. Lahat ay tungkol sa traffic. Mga kagamitan sa kusina, sistema ng oxygen, sistema ng ventilasyon, lahat nawala. Kinuha rin niya ang mga platform accounts. Saan kukuha ng pera para sa mga influencer? Tatay, buksan muna natin ang tindahan. Kapag bukas na, mababawi natin agad ang gastos. Gamit ano? Pwede tayong umutang sa bangko. Gamit itong bahay bilang collateral. Nababaliw ka ba? Itong bahay ay galing kay Lolo. Tatay, ang VIP room ay 1,800 piso bawat mesa. At ngayon ay peak season. Hanggat nagpo-promote ang mga influencer, babalik lahat ng investment. Nagtagumpay si Ethan dahil nasa kanya ang lokasyon natin. Ngayon, nasa atin na ang bahay. Tayo dapat ang kumita. Tama iyan, Victor. Hindi natin siya pwedeng hayaang kumita ng 5 taon nang wala lang. Sige, pumunta tayo sa bangko bukas at magtanong. Ginoong Vance, kaya naming iproseso ang mortgage ng bahay. Pero kayo ang magtitiis ng mga panganib ng operasyon. Ang collateral na ito ay ang ari-arian sa pasukan ng pamilihang gabi. Ang bahay na tinitirhan ninyo ngayon ay hindi bahagi ng kontratang ito. Ang bahay na iyon ang pinakamahalagang bagay na pag-aari natin. Nanay, bakit kayo natatakot? Si Ethan, isang tagalabas, ay nagtagumpay na gawing gumana. Paano tayo matatalo sa sarili nating bahay? Pero paano kung mabigo? Hindi ito mabibigo. Ang tindahan namin ay nasa pasukan ng pamilihang gabi mismo. Ang mga customer ang unang makakakita sa amin pagdating nila. Tatay, pakiusap isipin itong mabuti. Pirma dito. Jason, bakit naging kalawangin itong kawali? Sunugin na lang. Ano ito? Ang tapang ng amoy. Bumili ako ng ready-made na seasoning. Nakakatipid ito ng mahigit kalahati. Ang baho nito. Kakainin mo ba iyan? Nanay, magiging mabango ito kapag naluto na. Napakababa ng gastos. Pagbukas natin, babalik agad ang pera natin. Boss, tungkol sa sistema ng ventilasyon, maaari naming palitan ng ilang tubo, pero hindi nito aayusin ang tunay na problema. Sinusubukan mo ba akong dayain? Hindi ito tungkol sa pera. Ang bahay na ito dati ay umaasa sa isang panlabas na sistema ng ventilasyon ng sariwang hangin para mapanatili ang presyon. Sa mga oras ng kasagsagan, maayos ang paglabas ng usok. Ngayon wala na ang sistemang iyan at ikinonekta nila ulit sa lumang tubong panloob. Para sa magaang paggamit, okay lang. Pero kung ang VIP room ay gagamitin ng todo na may mahigit 100 burner na bukas, ang tubo ay hindi na makakayan. Kung gayon, mapupuno ng usok ang buong lugar. Palitan lang muna ang mga problemadong tubo. Kailangan lang nating mabuksan ang tindahan. Gawin mo lang ang sinasabi niya. Ethan, Ang pamilya ni Jason ay nagpipinta na ng mga dingding at nagpe-film ng mga video. Ang pundasyon nila ay hindi matatag. Kahit gaano pa sila magpinta, hindi ito makakatulong. Ang lugar na ito ay maaaring gawin, pero kailangan muna nating ayusin ang plumbing, saka ang ventilasyon. Okay, unahin nating ayusin ang pundasyon. Hoy lahat, ito ang Jason's Lobster. Manatiling nakatutok. Nagmamadali silang magbukas. Malapit na silang magkaproblema. Maligayang pagdating sa bagong Jason's Lobster. Eksklusibong VIP rooms. Mga espesyal para sa grand opening, unang dating, unang serve. Jason, hindi pa ba approved ang platform account mo? Paano magre-reserve ang mga bisita? I-live mo lang muna ang account. Pupunan namin ang info mamaya. Ilagay ang numero ng telepono sa video. Kunin ang orders sa platform kung kaya. Kung hindi, kumuha ng offline na bookings. Hindi pa tapos ang papeles. Hindi ba iyon magiging problema? Tatay, 6 na buwan lang ang peak season. Sa oras na matapos ang papeles, naagaw na ni Ethan lahat ng customer. Leave na ang video! Nanay, bantayan ang telepono. Isulat ang bawat tawag na papasok. Ethan, na-test ko ang exhaust system. Kapag lahat ng burner nakabukas sa peak hours, Okay ang exhaust. at na-test ko rin ang hot water. Stable ang temperatura ng tubig. Leo, i-text ang mga regular ngayong gabi. Ano ang sasabihin ko? Sabihin mo lang nakakabukas lang ng bagong lugar. Gusto ko silang i-treat muna ng kainan para makita kung may mali.
Magsimula ng 3 test tables. Huwag kumuha ng higit pa diyan. Si Ethan, hindi tayo kumuha ng influencers at wala tayong advantage ng pasukan ng pamilihang gabi. Kaya dadalhin natin ang mga customer ng paisa-isang table. Na-try ko na dati ang VIP set mo, yung 1,800 piso na lobster set. Pwede ko pa bang i-order mamayang gabi? Oo naman, VIP room, 1,800 piso bawat mesa. Nandito ba si Ginoong Hayes? Wala si Ginoong Hayes ngayon. Maupo ka na lang, ako na ang bahala sa'yo. Pareho pa ring VIP room? Oo, pareho. Kakapaganda lang namin. Sige, mag-book muna ng isang mesa. Ginoong Sterling, enjoy sa pagkain. Tingnan mo siya, nakaganyan, nag-imbita ng mga dayuhan. Parang hindi naman kayang magbayad ng 1,800 piso. Wala akong pakialam, basta magbabayad siya. Iba na ito kumpara dati. Nag-upgrade kami ng recipe, mas masarap pa. Jason's Lobster. At yung original na Ethan's? Ang restaurant ay nasa transition. Ako ang nangangasiwa ngayon, Ginoong Sterling. Kung may kailangan kayo, sabihin lang. Jason! Kusina! Ang init sa kusina! Sabi ni Chef Wen. Yung sprinkler! Tumahimik ka. Di mo ba nakita may bisita tayo? Ginoong Sterling, enjoy. Baba muna ako para tingnan. Talaga bang lumipat dito si Ginoong Hayes? Medyo malayo-layo ito. Pasensya na at pinalakad kita ng kaunti. Nasaan si Ethan? Eto, punasan mo muna ang mukha mo. Mainit sa labas. May sabaw ng monggo, libre, para makapagpalamig. Ganun pa rin ang lasa. Ang iyong hipon ang pinakamasarap sa bayan. Walang katulad. Bakit ang sarap ng kagat? Ang sarap ng texture. Mas malutong pa kaysa dati. Ang kalan na ito ay galing sa kantina ng pabrika. Industrial gas pipeline ito. Doble ang lakas kaysa sa ordinaryong commercial stove. Ako na ang bahala sa pagkain na ito. Tulungan mo akong tikman ang mga ulam. Kung may problema, sabihin mo lang. Garlic cucumber, libre. Ang scallion pancakes ni Martha. Si Ethan ang nag-utos na kunin ito sa street vendor. At ang mga skewer ni Gary. Kung gusto mo, tawag ka lang. At dadalhin ko sa iyo. Ang serbisyo mo ay napaka-asikaso pa rin. Bakit kakaiba ang lasa? Nagbago ang lasa. Ginoong Martin? Waiter! Waiter! Ginoong Sterling, anong nangyari? Isang piging ng lobster na nagkakahalaga ng $1,800. Ganito ba ang pagtrato mo sa iyong mga customer? Ito, hindi ito maari. Jason, sumabog ang mga fire sprinklers. Lahat ng bisita sa bulwagan ay umalis na. $1,800 bawat mesa. Kaya dapat akong mag-aliw ng mga dayuhang kliyente gamit ito. Ginoong Sterling, isa lang itong pansamantalang aberya. Kukuha ako ng technician para ayusin ito agad. Ang sprinkler sa pribadong silid ay nagwiwisik ng tubig at ito ay nagwiwisik ng tubig dumi. Iyan ang tinatawag mong maliit na problema? Ginoong Sterling, pasensya na talaga. Kakabukas lang namin, kaya inaayos pa namin ang mga aberya. Naglakas loob kang magsilbi sa customer na may mga aberya pa? $1,800 para mag-host ng mga internasyonal na kliyente dito? Binasa mo ako mula ulo hanggang paa ng tubig dumi. Ginoong Sterling, sa totoo lang, si Ethan kanina. Ethan. Noong umalis si Ethan, binuwag niya ang buong sistema ng tambutso. Kung hindi sana ito nangyari. Bakit niya ito binuwag? Sabi niya pag-aari niya ito. Nakabit sa bahay namin. Ipilit niya na sa kanya ito. Wala akong pakialam sa mga problema mo. Ang alam ko lang ay nagdusa ako ng pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko dito.
Jason, ang pangunahing bulwagan, sumabog din ang sprinkler. Bawat ulo ng sprinkler ay nagwiwisik ng tubig. Lahat ng bisita ay tumakas. Walang nagbayad kahit isa. Ethan, Ginoong Hayes, malayo ang lugar na ito, pero masarap ang pagkain. Ang hipon ay malutong. Hindi ka nauuhaw. Mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Salamat, pero nagsisimula pa lang kami. Marami pa kaming gagawin. Ethan, may problema sa bahay ng mga Vans. May bisitang nagsabing pumutok ang sprinkler, nagkalat ang maruming tubig sa imburnal, baha ang mga pribadong silid at pangunahing bulwagan. Tumakas lahat ng customer. Ang ilang problema ay hindi mo mailalampasan ng swerte. Leo, alagaan mo ang ating mga bisita muna. Naiintindihan mo? Sabi ko na sa'yo ang gamit sa kusina na second hand ay hindi maganda. Ang mga lumang tubo ay hindi rin maganda. Nanay, makakatulong ba ang pagsisi sa akin ngayon? Sino pa ba ang dapat kong sisihin? Sino ba ang nagsabing kaya ng isang abalang season ang mga gastos? kung hindi lang tinanggal ni Ethan ang exhaust system, wala sa mga ito ang mangyayari. Ginong Sterling ay hindi lang gusto ng refund, kundi pati na ring kompensasyon. Ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang sinusubukan mong gawin ngayon? Ha? Sinira niya ang pagbubukas namin. Sisiguraduhin kong malalaman ng lahat. Naipost, Naipost, hindi ba sobra ang pamagat? nagsasaad lang ako ng katotohanan. Inalis niya ang sistema. Binuksan namin ang mga burner. Pumutok ang firepipe. Nagkalat ang dumi sa lahat ng dako. Kung hindi iyon sa kanya, ano pa? Sinira niya ang negosyo ko. Kaya ipapaalam ko sa buong mundo. Ethan, nag-post si Jason ng video. Tingnan mo ito. Ito ang nangyari pagkatapos alisin ni Ethan ang mga kagamitan. Binaklas niya ang fire suppression at ventilation systems. Noong sinindihan namin ang kusina pagkatapos buksan, pumutok ang fire pipe at umapaw ang imburnal. Nagkalat ang maruming tubig sa lahat ng dako. Nag-iinarte lang siya dahil binawi namin ang property. Nagbabala ba siya sa inyo nung inalis niya ito? Gusto lang niyang maghiganti sa amin. Wala ngang paraan na babalaan niya kami. I screenshot at I save ang link. Ethan, lahat ng komento ay binabastos tayo. Tinatawag kanilang walang utang na loob na gago. Sabi nila, ito ay masamang paghihiganti. Isang taga-ibang lugar ng loloko sa mga lokal. Ethan, hindi ba dapat tayo magpaliwanag? Huwag magmadali. Hindi pa siya pumapasok sa isang sulok. Kita mo? Lumalakas ito. Ang mga komento ay tinatawag si Ethan na walang utang na loob. Mga taga-ibang lugar na nandaraya sa mga lokal. Ilang komento na ba yan ngayon? Mahigit 100,000 view. Libu-libong komento. Lahat ay binabash siya. Nanay, ito ang panahon ng viral content. Kung sino ang maingay, siya ang panalo. Gagawa ako ng part 2. Ilagay ang footage ng turista na nabasa. May ebidensya ba siya? Kung may totoo siyang ebidensya, na-post na niya yon. Wala siyang sinasabi. Ibig sabihin, may kasalanan siya. Ethan, nakatanggap kami ng 100 bagong masamang review sa platform. Lahat galing sa mga taong nakakita ng video ni Jason. Sinasabing naghiganti kami ng may masamang hangarin. Sinira ang kanilang kagamitan. Paano ang mga order? 3 mesa ang nag-cancel ngayong araw at tumawag ang mga regular na customer. Sinabing may maling impormasyon online. Nag-aalala sila, natatakot pumasok. Ethan, may nag-post ng isa pang note sa labas. Hindi ko sila mapigilan. Ilang video na ang na-post ni Jason? 2. Sabi ng una, binuwag mo ang kagamitan. Sabi ng pangalawa, hindi mo siya binalaan. Kung gaano siya ka-specific, mas mabuti para sa atin para ihambing sa ebidensya. Ethan, kailan natin ito ilalabas? Hindi pa, maghintay pa ng kaunti. Ethan, kung maghihintay pa tayo, ang bagong tindahan ay walang customer. I-screenshot ang lahat ng masasamang review at record ng pagkansela at i-save ang mga ito. I-download ang lahat ng kaugnay na video na na-post ng iba. Magtago ng mga backup. Nakuha ko. Akala niya, ang pagsasalita muna ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan, pero kapag kumalat ang maling chismis, ang pinsala ay hindi na maaayos. Paano si Ginoong Sterling? Nanay, babayaran lang naman sila, di ba? Ang init ng usapin ngayon, madaling pera. Sa tingin mo,
Babanggitin niya ang label ng babala? Ano bang babanggitin niya? Ano bang mapapatunayan ng isang papel? Sinasabi ko, hindi niya tayo binalaan. Talagang hindi. Yung mga tao online, sino ba ang may oras para mag-check ng ebidensya? Ang mahalaga lang sa kanila kung sino unang nag-post. Magpo-post ako ng isa pa. Sasabihin ko noong tinatanggal niya ang kagamitan, wala man lang siyang babala. Sinong makakapagpatunay? Ethan, si Ginoong Sterling ay nasa telepono. Ginoong Hayes, nakita ko ang video online. Ginoong Sterling, tungkol sa araw na iyon, Hindi ko kailangan ang paliwanag mo. sabi niya sa video hindi mo siya binalaan bago tinanggal iyon. Binalaan ko naman siya. Lane, nakadikit ang label ng babala sa pinto ng kwarto ng kagamitan. Sinabi rin sa kanya ni Frank ng personal. Mabuti iyan, Ginoong Hayes. Huwag mong lahatin sa sarili mo. Pagdating ng panahon, kakampihan kita. Salamat, Ginoong Sterling. May ilang regular customers na tumawag. Sabi nila napanood nila ang video. Tinanong nila kung dapat ba silang magsalita para sa atin online. Sabihin mong huwag muna silang mag-post. Kung mas maraming magsasalita, lalo sasabihin ni Jason na umupa ako ng internet trolls. Kapag mas kinakabahan siya, mas maraming butas ang kwento niya. Isa pa? 3 na ang na-post natin. Nanay, trending tayo ngayon. Hindi tayo pwedeng tumigil ngayon. Tingnan mo ang mga comments. Ang mga tao ay pumapanig na kay Ethan. Sinasabi na may amoy na ang lugar ko. Tiyak na si Ethan ang nag-hire ng internet trolls. Noong tinanggal ni Ethan ang kagamitan, hindi man lang siya nagbigay ng babala. Kung sinabi niya sa akin na hindi pwedeng sabay na patakbuhin, gagawin ko bang todo ang kusina? Lingyan ko. Kung talagang binalaan niya tayo, magbubukas ba ako? Babala? Kung talagang binalaan niya tayo, magbubukas ba ako? Ethan, nag-post na naman si Jason ng isa pa. Ang daming comments ulit, binabash nila tayo lahat. Ngayon na ang oras. Ethan, Kinalong niya ang sarili. kailan tayo magpo-post? Hayaan munang mag-post ang mga regular. Yung mga regular na 3 taon na ang nakalipas. May mga litrato ng lumang lugar sa kanilang telepono. Hayaan muna silang mag-post. Handa na. Ulat ng pagbuwag ni Frank. Na-scan ko na lahat ng larawan ng selyadong ebidensya at mga resibo ng paglilipat. Nag-post na ang mga regular, mga larawan ng lumang tindahan mula 5 taon na ang nakaraan, kumpara sa hitsura nito ngayon. Nagsisimula ng ipagtanggol tayo ng mga tao sa comments. Ganito ang dating Ethans. Mukhang malinis naman. Teka, dati walang problema ang lugar na ito. Bakit nung kinuha ng landlord, biglang bumaha ng dumi? Sumunod sila sa tamang proseso. Ang label ng babala ay nasa harap pa rin at sinasabi nila na hindi sila binabalaan. Nasend. Ngayon, maghihintay na lang tayo na magtanong ang mga netizen. Ethan, lahat sila ay nagtatanong ng pareho. Sino ang nagtanggal ng label ng babala? Ano? Talagang nag-post siya ng ulat ng pagbuwag? Larawan ng selyadong ebidensya at resibo ng paglilipat at pirma ng tatay ko? Victor, ikaw ba talaga ang pumirma sa resibo ng paglilipat? Ako, Kaya anong sinasabi ng mga tao online ngayon? Ano pa bang masasabi nila? Lahat sila ay nagtatanong kung sino ang nagtanggal ng label ng babala. Hindi ba ito galing noong araw na iyon? Ang security footage mula sa pinto ng equipment room. Hindi ko ba itinapon ang hard drive na iyon? Naka-cloud ang kamera ng pinto na iyon. Plano niya lahat yun. Siya mismo nagtanggal ng label ng babala at nag-claim na walang nagsabi sa kanya. Tinanggal niya yon at sinabing walang nagsabi sa kanya. Na-record lahat ng kamera. Bumaha ang imburnal sa buong lugar at sinisisi niya ang iba. Siya mismo ang may kasalanan nito. Ethan, bumaliktad na talaga ang opinyon ng publiko. Yung mga nagbabash sa atin dahil sa pag-delete ng reviews, ay ngayon lahat nagbabash kay Jason. Nasaan ang listahan ng regular na customer? Handa na. Una, focus muna tayo sa pagbalik ng sarili nating negosyo. Kontakin ang mga regular isa-isa. Siya. Ethan, hindi ka ba magpo-post ng kahit ano, tulad ng... Na-post ko na ang kailangan kong i-post.
Tinanggal ng platform ang aming tindahan. Bakit nila sinasabi na wala kaming lisensya? Hindi pa tapos ang pagbabago ng negosyo at bumaha ang dumi sa tindahan. Napakaraming reklamo noong araw na iyon. Pumutok ang sprinkler ng apoy, talsik ng dumi, peligro sa kaligtasan ng pagkain. Kailangan naming bayaran ang bawat isa. Magkano ang magagastos natin dito? Mga multa, refund, kompensasyon para sa mga damit at pinsalang emosyonal. Saan namin kukunin ang ganyang pera? Masyadong malapit. Tibayan mo. Basta makapagbukas tayo muli. Kumusta, Ginoong Vance? Ang iyong pagbabayad sa mortgage ay overdue. Mangyaring asikasuhin ito kaagad. Paano ito nangyari? Si Ethan siguro ang nag-report sa atin. At ngayon, sinisisi mo siya? Sino ang nagsabi na babalik ang pera natin sa isang peak season? Sinubukan ko lang na mapaandar ang tindahan. Ano ang ginawa mo? Mga multa, refund, masasamang review, nakuha natin lahat. Bayaran muna ang mga multa. Alamin natin ang iba mamaya. Ethan, nag-rebook ang mga bisitang nag-cancel kagabi. Gawin natin ito sa sarili nating bilis. Una, alagaan nating mabuti ang mga bisita ngayong gabi, okay? Hoy, Tito. May extra ka bang pera kamakailan? Pansamantala lang. Hoy, hoy. Paano si Gary? Sabi ni Gary, kipit din siya. Sabi ni David, kinakapos din siya sa pera. Lahat sila biglang nawala. Hindi ganyan sila noong nagiinuman tayo. Jason, binura ko na ang video na yon. Binayaran kita para gawin ang video na yan at binura mo. Nasisi rin ako. Pinagkakampihan ako ng mga komento. Hindi ako ang amo. Bakit ako ang sinisisi mo? Ito na ang lugar, di ba? Oo, nagkalat ang dumi sa paligid. Narinig ko sa online. Na-remove na ang shop. Nararapat sa kanila, maruming lobster restaurant. Sino ang maglalakas loob kumain dito ngayon? Ethan, babagsak ako at sasama ka sa akin. Ginoong Sterling, bakit po kayo narito? Nagpareserba ako. Bukas na upuan. Ginoong Sterling, may VIP room po tayo. Maaari po naming ayusin iyon para sa inyo. Sa bukas na upuan na lang. Ginoong Sterling, Ginoong Hayes, noong huling beses sa dati ninyong restaurant, hindi ko talaga nagustuhan ang pagkain ko. Pasensya na po, Ginoong Sterling. Hindi na ako ang nagpapatakbo ng lugar na iyon. Bigyan nyo na lang ako ng pinakasimpleng mesa na kaya ninyong ibigay, ang pinakasimpleng bukas na upuan. Leo, ihatid mo si Ginoong Sterling sa kanyang mesa. Dati, laging sa VIP room, nakaupo si Ginoong Sterling. Bakit ngayong gabi? Hindi niya tinitingnan kung mahal. Tungkol ito sa pagkakapare-pareho. Ginoong Sterling, narito ang menu para sa bagong lugar namin. Hindi na kailangan ng menu. Dalhin mo lang ang pinakamahusay mo. Ginoong Sterling, may mga dietary restrictions ba? Walang scallions. Si Perilla at Mint. Si Ethan mismo ang nagtanim sa mga ito sa tabi ng pinto. Bagong pitas, ginamit agad. Hahaluin namin ang mga ito sa lobster mamaya para mapahusay ang lasa. Parang dati ang lasa. Pero mas masarap ang karne ng lobster. Iba ang kalan sa kusina. Doble ang init kumpara sa ordinaryong commercial burner. Mabilis na nakatatak ang katas kapag nahalo sa kawali. Hindi nagiging matigas ang karne. Pagpalit ng kalan, nagbabago ang lasa. Ang kalan ang pundasyon, parang mga tubo. Kung mali ang pundasyon, kahit gaano pa kaganda ang mga pampalasa, hindi mo makukuha ang tamang lasa. Sobrang nasiyahan ako ngayong gabi. Sundin mo lang ang normal mong proseso. Hindi kailangan ng espesyal na tratuhin. Sige, Ginoong Sterling. Sopas na gawa sa mga shell ng lobster, sabi ni Ethan. Isang mangkok, pagkatapos ng lobster, ay tumutulong para mabawasan ang mantika. Sa unang pagkakataon ay napagtanto ko na ang pagluluto ni Ethan ay hindi pagtatanghal. Para sa kanya, ito ay naging ugali ng mahabang panahon. Para kay Ginoong Hayes yang ulang. Kailangan mong pumila. Marami pang nauna sa iyo. Huwag magmadali, titingin muna ako. Regular ka rin pala kay Ginoong Hayes. Ilang taon na akong kumakain diyan.
Dapat alam mo, noong nasa pasukan ng pamilihang gabi pa siya, hindi masyadong matao ang eskinita na ito. Ang mga turista ay hihinto sa pasukan ng eskinita, walang pumapasok ng malalim. Matapos lumipat dito si Ginoong Hayes, gumawa siya ng mapa ng ruta ng pagkain sa gabi. Sa pasukan ng eskinita, ang aking scallion pancake. Sa gitna, ang mga ihaw ni Gary. Sa dulo, ang kanyang tindahan ng ulang. Ang mga customer ay kumakain mula simula hanggang dulo, at bawat tindahan ay dumadami ang customer. Siya ba ang nagdisenyo ng buong ruta? Siyempre, mula sa pasukan ng eskinita hanggang sa dulo, kung aling tindahan ang nasaan, ang pinakamagandang ruta para sa mga customer, siya ang nag-ayos lahat. Ngayon, sabi ng mga customer, ang eskinita na ito ay mas kaakit-akit kaysa sa pangunahing kalye ng pamilihan sa gabi. Ginoong Sterling, ngayon ikaw, Ginoong Hayes. Gusto kong pag-usapan ng pakikipagsosyo sa iyo, hindi lang para sa isang tindahan. Hayaan ninyong magpakilala ako muli, Marco Sterling, Vice-Presidente ng mga pamumuhunan sa pagkain ng Apex. Ang kalye ng pagkain ng pamilihang gabi ay isang bagong dibisyon na inilunsad ng aming grupo sa nakaraang 2 taon. Ngunit natamaan kami ng sagabal mismo sa pasukan ng pamilihang gabi. Ang grupo ay gustong mamuhunan sa pamilihang ito. Ngunit kailangan ko ng isang taong tunay na nakauunawa sa lugar na ito. Ginoong Sterling, handa akong makipag-usap. Ngunit isang kondisyon, ang mga lumang tindera sa kalye hindi maaaring palayasin. Tatay, ano na ngayon? Ang Marco Sterling na iyon, ang nasa pribadong silid natin, noong araw na iyon, ang tagalabas na napatakan ng dumi. Siya ang vice-presidente ng grupo ng mamumuhunan. Pupunta siya kay Ethan ngayon. Siya ang unang lumapit sa atin, hindi ba? Kung sasang-ayon akong panatilihin ang mga lokal na tindera, Handa ka bang makipag-usap? Ginoong Sterling, kailangan ko munang makita ang panukala. Sige, sa 3 araw, dadalhin ko ang aking koponan. Ginoong Hayes, hindi ako naririto para gamitin ka bilang harapan ng grupo. alam ko, hindi ang anyo ang mahalaga sa akin. Ang pamantayan mo ang mahalaga, Andas. Martha, maganda ang negosyo, di ba? At saka, puno ang tindahan ni Ginoong Hayes. Maraming tao ang dumadayo. Marami sa kanila pumupunta para sa pancake din. Makalipas ang ilang araw, makakapag-set up ka pa ba ng pancake stall mo dito? Walang makakasiguro. Anong ibig mong sabihin? Hindi nyo pa ba alam? Si Ethan ay nakikipagnegosasyon ng partnership sa grupo ng mamumuhunan. Si Marco ay ang vice-presidente ng grupo. Gagawin nila ang proyekto ng Night Market Food Street. Hindi ba magandang bagay yan? Kapag nagsimula na ang proyekto, mas gaganda pa ang negosyo. Kapag pumasok na ang puhunan, ang unang tataas ay ang upa. Kayo na may mga kariton, kapag nagsimula silang kumuha ng mga tindero, sino sa tingin mo ang unang palalayasin? Ikaw, na walang maayos na tindahan. Seryoso ka ba? Balita yan sa lahat ng dako. Si Ethan ay nakikipag-ugnayan na sa grupo ng mamumuhunan ngayon. Sa tingin mo ba, may pakialam siya sa inyo? Kapag nagsimula na ang proyekto, tataas ang upa. Sa konting pancake at ihaw, gaano katagal kayo tatagal? Si Ginoong Hayes ay hindi ganoong uri ng tao. Hindi ganoong uri ng tao, siya'y tagalabasan. Ano ang pakinabang niya rito? Para sa inyo na manatili ang inyong mga tindahan dito? Kapag kayo'y pinalayas na, Si Ethan ay kakain at iinom kasama ang mga mamumuhunan. Claven, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Martha, sabihin mo sa akin, tutulungan ba talaga ni Ginoong Hayes ang mga mamumuhunan? Ang pakikipagtulungan ay isang bagay, pero ang ating mga tindahan, sabi niya mananatili sila. Sinabi niya yan, pero kapag dumating na ang mga tao mula sa grupo ng mamumuhunan, makakapagpasya pa ba siya? Ethan, maraming tao sa labas. Martha, Gary, Nancy, ang buong eskinita ay nandito. Anong nangyayari? Ginoong Hayes, narinig namin na makikipagtulungan ka sa grupo ng mamumuhunan. Nasa usapan pa lang kami. So, mananatili pa ba kaming mga tindero dito? Ginoong Hayes, hindi naman sa hindi ka namin pinagkakatiwalaan. Sa mga nakaraang taon, nagdala ka sa amin ng negosyo at nagtakda ng mga patakaran. Naiintindihan namin yan. Pero kapag dumating na ang grupo ng mamumuhunan, kapag tumaas ang upa at ang buong lugar ay nasa kanilang kontrol, natatakot lang kami. Natatakot kaming mawalan ng mapagkakakitaan. Bukas, gusto ko kayong lahat na pumunta. Tungkol sa partnership, kung paano napag-uusapan ng mga termino.
kung paano isinusulat ang mga sugnay. Bukas ay isusulat ko ito ng malinaw sa itim at puti. Diretso na lang ako. 3 bagay lang. Una, ang mga lumang lokal na tindahan ay hindi pipiliting lumipat. Ang scallion pancake ni Martha, ang fried skewers ni Gary, ang mung bean soup ni Nancy. Sa eskinita na ito, ang mga tindahan na nandito ng mahigit 10 taon walang aalis sa kanila. Pangalawa, Ang mga order mula sa tourist routes at ang paghahati ng kita ay dapat na malinaw na nakasulat. Kung paano ang presyo ng bawat order, kung sino ang magse-serve at sino ang makakakuha ng bahagi para walang magtrabaho ng walang bayad. Pangatlo, kung ang unang dalawa ay wala sa formal na kontrata, hindi ako pipirma. Ginoong Hayes, sabihin mo sa akin, paano gumagana ang paghahati ng kita? Kinakalkula ito bawat order. Halimbawa, kung umorder ang isang customer ng combo na scallion pancake at fried skewers, ang pancake ay kay Martha, ang skewers ay kay Gary, at bawat isa ay makakakuha ng kanilang bahagi, malinaw at simple. Ngunit, papayag ba ang grupo ng mamumuhunan? Malaking kumpanya sila. Kung hindi sila pumayag, hindi ako pipirma. Ginoong Hayes, noong inilatag mo ang iyong mga kondisyon kay Ginoong Sterling, ang unang kondisyon ay hindi nila tayo mapapaalis. Oo, Mukhang maganda, pero kapag pumasok na ang pera ng korporasyon, sa tingin mo makikinig sila sa iyo? Si Ginoong Sterling, isang salita lang, at ang mga papel mo ay walang halaga. Kaya inipon ko kayong lahat ngayong araw. Ang unang kondisyon na iminungkahi ko ay panatilihin ang mga lokal na tindero. Pumayag na si Ginoong Sterling at nasa memorandum ng pag-unawa ito. Ang memo ay hindi kontrata. Kahit pumirma ka, maaari silang umatras. Sino ang tatayo para sa iyo? Kaya hindi ako tatalag hanggat hindi napipirmahan ang formal na kontrata. tiwala ako kay Ginoong Hayes. Pagsisisihan mo ito, hintayin mo lang. Namamatay sila sa takot kanina. Ngayon, isang papel ang nagpatahimik sa kanila. Marunong talaga si Ethan manalo ng loob ng tao. Magpo-post ka na naman. Ngayon, ito ang eksaktong sinabi niya. Hindi ko gawa-gawa ito. Naisip ko na ang headline. Tingnan natin kung paano niya ipapaliwanag ito. Kagana ba ito? Nung huli mong na-post iyon. Iba yon. Ngayon, siya mismo ang nagsabi sa harap ng lahat. Ginagamit ni Ethan ang mga vendor bilang leverage, pinipilit ang mga investor na magbigay sa kanya ng konsesyon. Hindi yon ang ibig niyang sabihin. Tatay, May pakialam ba ang mga tao sa internet kung ano talaga ang ibig niyang sabihin? Nagbabasa lang sila ng mga headline? Ngayon, gusto kong makita, walang kwentang pahayag. Kung paano ipapaliwanag ni Ethan ang video na ito sa mga investor. Nakita ko ang iyong mga kondisyon. Pinapanatili ang mga dating tindero. Ilalagay ang hati ng kita sa kontrata. Lahat ay maaring pag-usapan. Pero sabihin mo sa akin kung bakit. Ginoong Sterling, noong unang pumunta ka sa akin para sa lobster, ano ang pinaka-nagustuhan mo? Ang lobster at ang scallion pancake sa labas. Kinuha ko habang naghihintay. Narito ako sa eskinita na ito sa loob ng 5 taon. Sa dati naming lugar, ang mga customer ay kumain at umalis. Walang naglakad ng mas malalim sa eskinita. Pagkatapos ay napansin ko, ang mga customer na talagang bumabalik ay hindi naaalala ang aking palayok ng lobster. Ito ay isang scallion pancake, isang skewer ng pritong pagkain, isang mangkok ng iced mung bean soup. Ang mga tindahang ito ay nandito ng mahigit 1 dekada. Ang pankake ni Martha, ang skewers ni Gary, sila ang dahilan kung bakit ang eskinita na ito ay talagang mahalaga. Kaya ang ruta na idinisenyo mo, unang hinto sa tindahan ng pancake. Kumukuha ang mga customer ng pancake habang naghihintay. Tapusin ang pancake. Pagkatapos pumasok para sa lobster. Pagkatapos ng lobster, lumabas para sa mung bean soup. Sa bawat hakbang, may naghihintay sa kanila. Ang mga taong ito ay hindi mga empleyado ko. Pero hindi pinag-iiba ng mga customer. Naaalala nila ang eskinita na ito. Mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo, bawat lugar ay maganda. Kung gusto kong kumita ng mas maraming pera at pinaalis sila upang magdala ng mga chain store sa ilalim ng iisang upa, tataas ang upa. Pero hindi babalik ang mga customer dahil ang eskinita na ito ay hindi magiging iba sa ibang night market.
Ang iyong paraan, mas magtatagal bago kumita. Alam ko, pero gusto mo pa rin gawin ito. Decidido ka, mabagal, bumabalik sila, mabilis, tuluyan silang nawawala. Ihahanda ko ang formal na panukala sa loob ng 3 araw. Kasama ang clause na manatili ang mga lumang tindero na binanggit mo. Hati ng kita, pagpaplano ng ruta, lahat nandoon. Kung hindi tayo magbabayad, talagang kukunin ng bangko ang bahay. Tama? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ethan, malapit na niyang tapusin ang deal kasama ang grupo ng mamumuhunan. Ano ang gagawin natin? Ano pa ba ang magagawa natin? Hindi namin kayang bayaran ang multa. Hindi rin namin kayang bayaran ang utang. May bahay pa tayo. Kung may kukuha nito, papaluwagan tayo ng bangko. At mapapanatili natin ang bahay. Ito ang lumang datos ni Ethan mula sa dati niyang tindahan. Ang lahat ng ratings, likes at reviews ay nasa pinakamaganda nila. Pero si Ethan ang gumawa ng lahat yon, diba? Ito ang bahay natin. At ang mga customer ay pumunta sa tindahang ito. Sino ang magsasabi kung si Ethan o tayo? Alisin ang Ethans, ilagay ang Jasons sa halip, at ang datos ay magiging atin. Nakipag-ugnayan na ako kay Ginoong Chian. Nakita niya ang datos at talagang interesado siya. Sinabi niya na dadalaw siya para tingnan ang lugar sa loob ng ilang araw. Ang mga litratong ito ay nagpapakita pa rin ng lumang pagsasaayos ni Ethan. Sasabihin ko na lang sa kanya na bago ito. Ang gusto ni Ginoong Chian ay isang bahay na kumikita, hindi si Ethan. Tatay, Kung talagang habulin tayo ng bangko, wala na tayong makukuha. Una, hayaang kunin ni Ginoong Chian ang pamamahala. Kapag ginawa niya, ang bahay ay maaari pang bumangon muli. Kaya ito ang pinakamagandang lugar sa night market na sinabi mo. Oo, noong umuunlad pa ito, pumapalo sila ng mesa hanggang gabi-gabi. Kakakuha lang namin. Hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na simulan ulit. Mukhang maganda ang mga numerong ito. Sa mga review na ito, sino si Ginoong Hayes? Oo, dati siyang tinatawag ng mga customer na ganyan. Hindi pa lang kami nagkaroon ng panahon para i-update. Ginoong Kian, tungkol sa datos na iyan, ako ang tinatawag nilang Ginoong Hayes. Sino ka? Ethan Hayes. Ang datos na ito, ang mga larawan, ang mga talaan ng platform. Lahat ay pag-aari ng Ethan's Lobster mula noong ako ang nagpapatakbo. Ang mga review na ipinakita sa iyo ni Jason, bawat isa sa kanila ay nagsasabing Ethan's Lobster. Hindi yan datos ng Jason's Lobster. Akin iyan. Ethan, sinasadya mong sirain ito. Ikaw maaaring ibenta ang lugar, ngunit huwag mong gamitin ang aking datos ng negosyo para pataasin ang presyo ng iyong tindahan. Ginoong Vance, hindi na namin itutuloy ang proyektong ito. Sinabi mo na ayos ang mga dokumento, hindi ba? Nanghiram lang ako ng ilang lumang datos. Peke lahat ito. Ano ang gagawin natin ngayon? Pwede mo ba kaming bigyan ng ilang araw pa? Sino? Sabi ng bangko na mataas ang panganib ng ating negosyo. Hinihingi nila na mabilis tayong makalikom ng pera. Ano ang ibig sabihin ng mataas na panganib? Ibig sabihin, kung hindi natin sila mabayaran, kukunin nila ang bahay. Natatakot ako na ang bahay na ito ay maililibing sa subasta. Nakita ko lang na umalis ang mga tao mula sa bangko. Ang saya noong unang bukas nito. At ilang araw pa lang. Uy, Gary. May extra kang pera kamakailan? Medyo gipit ako ngayon. Hindi para sa akin ito. Kailangan ko lang ng pansamantala. Hindi. Ako ito, Simon. Pwede mo ba akong pahiram ng 40,000 piso sa ngayon? Babayaran kita pagdating ng busy season. Victor, hindi naman sa ayaw ko tumulong. Gipit din ang pamilya ko. Paano kung 20,000 piso na lang? Ang shop mo ay kumalat sa internet. Kapag pinautang ko, baka hindi na maibalik. Si Simon ay hindi rin magpapahiram noong nagbukas siya ng shop niya. Ginoong Vance, ilang buwan nang overdue ang mga bayad mo sa bahay.
Ito ay opisyal na abiso ng default. Pumirma po dito. Hindi naman talaga nila kukunin ang bahay, di ba? Walang laman ang account. Ginoong Vance, tungkol sa inyong mortgage loan, kailangan naming kumpirmahin ang plano sa inyo. Maaari ba ninyo kaming bigyan ng ilang araw pa? Sinisikap naming tipunin ang pera. Ginoong Vance, ang inyong loan ay sobrang overdue na. Lampas na sa deadline. Naiintindihan namin ang inyong sitwasyon pero hindi ito pwedeng patagalin ng walang hanggan. Mangyaring asikasuhin ito ASAP. Kung hindi ninyo mababayaran ang overdue amount sa linggong ito, kami ay, ayon sa pamamaraan, magsisimula ng proseso ng pagresolba sa mortgage debt. Ano ang ibig sabihin ng asikasuhin ito, ASAP? Ibig naming sabihin, mangyaring bayaran ito ASAP. Ethan, pumunta ang mga taga-bangko sa bahay ng mga Vance. Ang mortgage sa bahay, narinig ko na sinimulan na nila ang proseso. Nagtanong din si Ginoong Sterling tungkol diyan. Sinabi niya kung ang bahay na iyon talagang mapasok sa foreclosure process, maaring tingnan ito ng grupo. Kung talagang umabot sa puntong iyon, kailangan pa rin naming sundin ang pamamaraan. Huwag hayaang isipin ng mga tao na kumikita tayo sa kaguluhan. Naunawaan ko, kaya kung kukunin natin ito, sa pamamagitan lang ng bukas na proseso. Ginamit nila ang bahay na iyon para pahirapan ako dati. Ngayon ang bahay na iyon ay nagbibigay ng pressure pabalik sa kanila. Ginoong Vance, ang iyong utang sa bahay ay pumasok na sa proseso ng pagpapatupad. Ayon sa mga regulasyon, nagpapataw kami ng pansamantalang kontrol sa ari-arian na ito. Ito ang aming bahay. Bakit ninyo ito tinatatakan? Ito ang utos ng hukuman. Mangyaring makipagtulungan. Talagang natatakan. Napakasigla noong nagbukas ito. Hindi man lang tumagal ng isang panahon ng kasikatan. Ang lumang bahay na iyon, tumutulo ang bubong tuwing umuulan. Paano may makakatira doon? Tiyak na natutuwa si Ethan dito. Ang gusaling ito ay nasa proseso na ng judicial auction. Ang mga karapatan sa ari-arian at mga utang ay malinaw. Maaari tayong mag-alok dito. Ano sa palagay mo? Ang gusaling ito ay nasa isang pangunahing lokasyon. Ngunit kung papalitan lang natin ang karatula, walang saysay. Kaya ano ang gusto mong gawin? Gawin itong sentro ng pagtanggap. Kaya kapag pumasok ang mga bisita sa pamilihang gabi, alam nila eksakto kung paano maglakad sa buong kalye. Paano mo gustong baguhin ang itsura nito? Gibain ang kalahati ng harapang mesa. Gawin itong lugar ng pagtanggap sa pamilihang gabi. Mga scallion pancake, mga tusok-tusok, sabaw ng monggo, paghahanap sa dalampasigan, paglubog ng araw. Ipakita lahat ng mga iyon. Ang unang makikita nila ay ang ruta. Anong ginagawa mo? Ang gusaling ito ay hindi pa naibebenta. Ginoong Vance, ginagamit lang namin ang impormasyon ng pampublikong subasta upang magsagawa ng masusing pagsusuri. Masusing pagsusuri? Para saan? Ito ang gusali ng aming pamilya. Hindi kayo basta-basta pwedeng pumunta at tumingin kung kailan ninyo gusto. Ethan, nakuha mo na sa wakas ang gusto mo, ha? Hindi ako naghihintay para sa araw na ito. Inilagay ninyo ang inyong sarili sa isang sulok. Ang property sa pasukan ng pamilihang gabi ay mapupunta sa bumili. Ginoong Hayes. Gusto kong ikaw ang mamahala sa gusaling ito. Hindi bilang isang umuupa. Bilang kasosyong nagpapatakbo para sa proyekto ng pamilihang gabi. Ang gusaling ito ang magiging mukha ng pamilihang gabi. Ikaw lang ang marunong magbalik buhay dito. Kailan tayo magsisimula? Kapag tapos na ang papeles. Sasama ako sa iyo para tingnan. Gibain ang kalahati ng mesa sa harap. Gawin itong lugar ng pagtanggap sa pamilihang gabi. Ito ang unang nakikita ng mga bisita pagpasok nila. Ito ang mapa ng buong ruta ng pamilihang gabi. Pritong sibuyas na pancake, pritong tuhog, sabaw ng munggo, lobster. Ilagay lahat yan. Kahit anong gusto mong kainin, sundan mo lang ang daang iyon. Malinaw sa isang sulyap. Dito nagkamali si Jason noon. Iyan ang dahilan kung bakit namin ito ginagawa ulit. Sa pagkakataong ito, susundin natin ang mga bagong pamantayan. Kaligtasan, drainage, ventilasyon lahat ay muling sinuri at ginawa.
panatilihin ang mga gumagana, alisin ang anumang walang silbi. Ginoong Hayes, ang gusaling ito, noong una, ay ang pinakamagandang lugar ng lobster noong ikaw ang nagpatakbo nito. Sa kamay ni Jason, naging biro ito. Ngayon ay nasa kamay mo na muli. Ha, isang lugar na nasira, hindi nangangahulugang hindi na ito makapag-umpisang muli. Ethan, tunay na bumalik tayo. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol sa isang tindahan. Ito ay tungkol sa paggawa ng pasukan ng eskinita bilang unang hintuan ng pamilihang gabi. Tatay, nagsimula na sila magtayo. Hindi nila ito magiging madali. Isusumbong ko sila. Uy, may gusto akong airport. Ang gusali sa pasukan ng pamilihang gabi ay ilegal na ginagawa. Dito mismo, gumagawa sila ng hindi autorisadong pagsasaayos. Malamang, hindi pa kumpleto ang permits. Ginoong Hayes, nag-submit ba kayo ng bid bago ang auction? Oo, nag-submit kami. Isinama namin ang binagong plano at gastos sa paghahain ng konstruksyon. Sa ngayon, kumpleto ang mga dokumento. Kumpleto ang mga dokumento. Pero tungkol sa dating mga tala ng pagsasaayos ng gusaling ito, Ginoong Vance, noong ginawa ang pagdagdag at pagsasaayos ng gusali noon, kayo ang namamahala sa kusina. Akala ko inaimbestigahan natin si Ethan. Kayo ang nag-report ng gusaling ito. Kaya magsisimula tayo sa simula. Hindi ito lugar kung saan pwedeng magsabi ng kahit ano. Kung gusto ninyong isisi sa iba, kailangan ninyong magbigay ng matibay na ebidensya. Ginoong Vance, ang permit sa inyong pagdagdag ay hindi pa kailanman natapos. Dumarami ang mga turista. Saan tayo magpaparada? Paano nating hahatiin ang mga tindahan? Sino ang una? Kung hindi nating malulutas ang mga problemang ito, magiging gulo mula sa simula. Magparada sa labas. Huwag harangan ang pasukan ng eskinita. Pagkatapos, papasok ang mga turista sa kalye. Mag-set up ng reception sa pasukan ng baryo. Mga tindahan ng pagkain sa likod ng eskinita. Mga merienda sa likod na kalye. Hindi ibinibigay ang mga tindahan sa kung sinong sumisigaw ng pinakamalakas. Aayusin sila ayon sa uri ng serbisyo at kabuuang dami ng tao. Scallion pancake sa pasukan ng eskinita. Atok, mga skewer sa gitna, lobster sa dulo. Walang pagbabago ng ayos. Paano ang usok? Pinag-isang pamantayan. Bawat tindahan mag-install ng sarili nitong exhaust pipe, konektado sa pampublikong chimenea. Lilinisin nila ito gabi-gabi bago magsara. Walang basurang iiwan magdamag. Pinasukat ko kay Frank ang pinag-isang sukat. Ang kondisyon ng exhaust sa likod na kalye. Iba-iba ang diameter ng tubo ng bawat tindahan. Hindi pwedeng gumamit ng isang sukat na paraan. Ginoong Hayes, ang aking tindahan ng scallion pancake ay hindi gaanong umuusok. Kahit hindi gaanong marami, kailangan pa ring install ito. Kapag pinag-isa na ang pamantayan ng usok, hindi na tayo mag-aalala tungkol sa anumang inspeksyon sa hinaharap. Isinulat mo na lahat ito sa plano. Ang mga detalyeng ito ay magiging ating reputasyon. Dati, gusto ko lang magpatakbo ng isang magandang lugar. Ngayon, gusto kong maalala ng mga tao ang buong kalye. Ginoong Hayes, gagawin namin sa paraan mo. Dahan-dahan lang, marami para sa lahat. Malapit ng handa itong batch. Martha, ang pancake mo ay mas masarap kaysa sa mga viral na restaurant sa Main Street. Bagong gawa ang masa ngayon, sibuyas na tinadtad kaninang umaga. Pagkatapos mong kumain, maglakad ka lang ng kaunti pasulong. Ang mga skewer ni Gary ay bagay na bagay sa pancake ko. Perpektong kombinasyon. Sabihin mo kung gusto mo itong maanghang. Kung hindi, nilagyan ito ng matamis na sarsa. Uy, gaano ka nakatagal nagbebenta nito? Mahigit 10 taon sa eskinita na ito. Libre, uminom ka ng isang mangkok para magpalamig habang naghihintay. Sabi ni Ginoong Hayes, hindi madali para sa mga bisita na pumunta rito mula sa malayo. Hindi pwedeng patagalin pa sila. Ginoong Sterling, ang dami ng tao noong araw ng pagbubukas. Lumampas na ito sa inaasahan. Ang online na rating ay 4.9 na agad pagkatapos ng pagbubukas. Nasaan si Ethan? Nasa likod pa si Ethan. Masyadong maraming customer ngayon. Siya mismo ang nagluluto. Hindi pa siya bumababa kahit isang beses. Ang ganda talaga ng lugar na ito. Masarap ang lobster at mahusay ang serbisyo. Mas maaasahan kaysa sa mga viral na restaurant online. Ethan, sila na. Ginoong Hayes,
Gusto kong mag-apply para sa stall sa pamilihang gabi. Ginoong Vance, ano po ang nagdala sa inyo rito? Pumunta ako rito para mag-apply ng stall. Alam kong tumatanggap kayo ng aplikasyon ng mga vendor. Gusto ko pong mag-apply para sa isa. Pwede ninyong isumite ang form. Pagkatapos, sundan lang ang proseso. Ang sinasabi ko ay tungkol sa aplikasyon, hindi pabor. Siguraduhing isumite ang mga nawawalang dokumento at pumila tulad ng iba. Salamat po. Tatay, talaga bang magpapakumbaba kayo kay Ethan? Nagpapakumbaba ako dahil alam kong mali ako. Kung hindi mo pa rin naaminin, patuloy kang gagawa ng parehong pagkakamali. Ethan, napakasama ng trato nila sa iyo noon. Ayon sa patakaran, kahit sino ay pwedeng mag-apply. Kung gusto niyang pumila, susundin niya ang proseso. Lahat? Ngayon ang grand opening ng pamilihang gabi ng Bituin. Mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapatupad, may isang tao na hindi kailanman nagbanggit ng kanyang sariling mga kondisyon. Ang unang bagay na binanggit niya ay ang tindahan ng pritong pancake ng sibuyas sa eskinita ay hindi maaring alisin. Ang pangalawang bagay ay ang bahagi ng kita para sa tindahan ng skewer ay dapat isulat sa kontrata. Hindi na ako magsasabi pa. Ngayon, mangyaring batiin ang kasamang tagapamahala ng pamilihang gabi ng Bituin, si Ethan Hayes. 5 taon na ang nakalipas, inupahan ko ang pasukan ng palengke. Ito ay isang lumang bahay na walang gustong kunin. Mamaya, may nagtanong sa akin kung bakit bumabalik ang mga customer at kung ito ay dahil maganda ang harapan ng tindahan. Hindi, ito ay ang pritong pancake ng sibuyas, isang skewer ng pritong pagkain, lasa ng bagong lutong hipon. Ito ay dahil si Martha ay naaalala na hindi ka kumakain ng sibuyas, si Gary ay naaalala na gusto mo itong mas maanghang, at sa tag-araw, si Nancy ay nagbibigay ng dagdag na scoop ng pinalamig na munggo. Ang pamilihang gabi ng Bituin ay hindi lang aking tindahan. Ito ay isang lugar na sama-sama nating itinayo. Ang isang gusali lamang ay hindi kayang panatilihin ang negosyo. Ang kinikilala ng mga customer ay hindi kailanman ang titulo ng ari-arian, kundi isang tao na tunay na nagmamalasakit sa kanilang mga tiyan at puso.